Noong tayo'y mga kabataan pa, kalimitan sa mga ginagawa natin ay hindi po natin masyadong pinag-iisipan. Ang ating mga ginagawa ay nababase doon sa ating nagugustuhan, nagiging kasiyahan at katuwaan. Subalit ngayon ay masasabi kong marahil bawat hakbang na ginagawa natin ay inuuna natin na iniisip kung ano ang patutunguhan nito. Yan po ang tinatawag na hakbang tungo sa pagiging ganap na lalaki. Nasaan na po ba tayo ngayon? Ang ibig ko pong sabihin ay nasaan na tayo sa bahagi na ito ng paghahanap o pagnanais na magiging ganap na isang tunay na lalaki. Magandang araw po, tayo po ay nasa session 6. Ating pag-uusapan ay ang pagharap sa sugat ng Ama. Una, sa kasalukuyan, tayo po ay naghahanap ng kasagutan kung bakit tayo ganito sa ngayon. Maalala po ba natin yung bag na kung saan ito po ay may mga ilang laman? Ang mga laman na ito ay tumutukoy sa mga ilang laman din ng ating kalooban sa kasalukuyan o sa nakaraan. Yung ating mga nakaraan ay may mga kapangyarihan ito na kung saan ay humuhubog sa atin o kaya ay humahadlang sa atin sa pagtuklas natin sa pagiging ganap na lalaki. Kung paano natin ito binubuksan at kung paano natin pakitunguhan o ayusin ang bawat laman nito ay nasa sa atin po yun. Bawat isa sa atin ay nakita natin na may kwento na may sasalaysay. Nasabi ko sa inyo ang kwento ng aking buhay at meron pong mga maganda at meron pong pangit doon sa aking mga nakaraan. Bawat isa sa atin ay produkto ng ating nakaraan. Tayo ay produkto ng ating nakaraan, subalit hindi po tayo bilanggo ng ating nakaraan. Tayo po ay gumagawa ng paraan kung paano po tayo makaalis sa mga bagay na humahadlang sa ating pagiging ganap na lalaki, na nangangahulugan ito na balanseng buhay para sa atin. Dito makita natin na sa ating mga nakaraan ay meron pong mga pangit na kung saan ay humahadlang ito sa ating pag-abante o sa ating pag-usad. At meron din magaganda na napapagaan ang kanilang buhay sa ngayon. Bawat isa sa ilang bahagi ng ating nakaraan ay kumokontrol sa atin hanggang sa piliin nating makawala rito. Malala ko po kamakailan ay meron po kaming mga gawain na kung saan ay meron pong isang lalaki doon sa mahigit 100 delegado ng amin pong gawain ay meron pong isang lalaki doon na noong nagkaroon ng pagtuturo tungkol sa pagpapatawad, ito pong lalaking ito ay pumunta sa harapan na sumisigaw. Kinagabihan ay nagkaroon po ako ng pagkakataon na marinig kung ano ang dahilan ng kanyang ganoong mga aksyon. At alam po ninyo, doon ko po nalaman na ang lalaking ito ay pinatay po pala ang kanyang tatay at siya po ay may matinding galit sa kanyang puso. Nakita ko po higit doon yung plano ng taong ito na itinuon niya na ang kanyang buhay sa paghahanda sa paghihiganti. Makita po natin na yung nakaraan ay meron pong malaking epekto sa kasalukuyan at maging sa kanyang kinabukasan. Ito po ay malinaw na yung nakaraan natin ay nakakagawa ng potensyal na bagay para sa ating patutunguhan. Nasaan na nga ba tayo? Sinisiyasat po natin ang una sa 5 pangunahing sugat sa buhay na humuhubog sa atin. Sabi po ng isang magaling na tagapagsalita, the unexamined life is not worth living. Ang hindi daw po sinisiyasat na buhay ay hindi nararapat na buhay. Totoo po yun.
At ito po ang dahilan kung bakit po natin muling binabalikan yung ilan sa ating mga nakaraan upang masiyasat po natin. At ito ay hindi magiging hadlang sa atin. Marami ay nananatili sa kanilang landasin. Tuloy-tuloy pa rin sa kanilang patunguhan kahit ito ay patungo na sa malaking disgrasya. Ang tunay na lalaki ay hindi po ganon. Nagpe-precaution po siya. Tinitignan niya at pinag-aaralan niya kung ano yung nararapat niyang gawin sa kasalukuyan upang sa gayon ay mahihanda niya ang kanyang magandang bukas. Ang sugat na ito ng nagpapahirap sa maraming anak ay nasa nakakahawang kalalagayan na sa ngayon. Sabi po nila, 40% po ng mga bata sa Amerika ay wala pong ama. Hindi ko lamang po alam sa Pilipinas. Pero sa akin pong pagkikitungo sa maraming bata, nakita ko po na karamihan sa mga tinatanong kong ito ay kung di man katulad ng ating sinasabi na wala totally ang kanyang ama, hindi niya nagisnan ito o kaya hindi niya nakakasama sa kanyang bahay, ay wala pong pakialam ang kanilang mga magulang o kanyang tatay sa kanyang anak. Nandoon ang tatay. Nakikita ko po ito sa aking literal na mata. Kung paano po kahit nandoon ang tatay ay wala pong pakialam sa kanyang anak. Kung ano po ang kanyang ginagawa. Ito'y nakikialam lamang kapag meron ng problema. Apat na raang taon bago po dumating ang ating Panginoon Jesucristo ay meron pong ninais ang Diyos na mangyari. Sinabi niya ito sa huling aklat ng Biblia, sa huling kabanata at sa huling 2 talata. At ninanais po ng Diyos sa mga talatang ito na kung saan ang relasyon ng ama sa anak ay nararapat iayos, ibalik sa kayusan. Ito po ang ninais ng Diyos na mangyari. At sa panahon po ni Juan Bautista ay muling inulit ito upang ipaalala sa mga tao na yung nais at plano ng Diyos ay napakahalaga. Ang tinutukoy ko po ay tungkol sa relasyon ng ama at sa anak. Minsan po ay nagtatanong ako, bakit ba sa Biblia ay kailangang merong ama at merong anak ang Diyos na minsan ay nakakalito sa marami? Hindi lamang po ang Panginoon Jesucristo ay bumaba para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Nakita ko po ang isang malaking dahilan. Ipinapakita po sa atin na yung nais at plano ng Diyos na mangyari tungkol sa relasyon ng ama at ng anak ay binigyan tayo ng magandang halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ang anak ay naging masunurin sa ama at ang ama ay minahal niya ng labis ang kanyang bugtong na anak. Magbibigay po ako ng 8 solusyon para sa sugat ng ama. Una, kung ikaw ay isang ama, siguruhin ang iyong anak ay makakarinig ng mga makabuluhan. Ano ang mga makabuluhang ito? Ito po yung mga salita na kalimitan na hindi naririnig ng maraming mga bata sa panahong ito. Nakakarinig ba ang ating mga anak ng salitang mahal kita? O kaya ay I love you? Kung ito po ay hindi naririnig ng ating mga anak, pasimulan na po nating sabihin sa kanila ito. Kung maaari po ay kasama yung ating mga haplos sa kanila. Pangalawa, ay paringgan din natin sila ng mga salitang, alam mo anak, may pagmamalaki kita. O kaya maaaring sabihin natin sa ating mga anak, ang galing mo. Alam po ninyo, kamakailan po ay yung aking anak ay galing sa eskwelahan at siya po ay nagsabi sa akin, Daddy, ako ay pumangalawa lang doon sa aming exam kanina. Alam niyo po ang sabi ko doon sa aking anak. Sabi ko sa kanya, alam mo anak, hindi dahil lalaki ka ay hindi ka na nag-aaral. Kung ikaw ay nag-aaral lang, sasabihin ko sa iyo, yung mga babaeng yan ay walang panalo sa iyo. Kailangan po yung encouragement sa ating mga anak. Nasanay po ang maraming Pilipino sa mga salitang negatibo. Narinig natin na nung araw ay may mga kapag ka ang mga anak o kaya ay magulang ay hindi nagustuhan
kalimitan po ay meron silang mga sinasabi na isinusumpa pa nila yung anak o kaya yung kanilang mga magulang. Alam niyo po, gusto ko pong sabihin itong natutunan ko kamakailan tungkol sa salita. Ang salita po ay, ang unang dahilan nito ay hindi po para sa komunikasyon. Ang salita ay para gumawa o kaya ay mag-create. Alalahanin natin, ang Diyos po ay kapag ka nagsasalita ay gumagawa o nangyayari po yung mga bagay na ito. Yan po ang tunay na dahilan kung bakit meron pong salita. Kaya kalimitan po sa mga binibigkas po natin na galing sa ating puso at pinapaniwalaan po natin, karamihan sa mga ito o hindi man sa lahat ng ito, lahat po yan ay nangyayari. Makapangyarihan ng salita. At kailangan po ang mga salitang ito sa halip na ito ay nakakasira, kailangan pong ito ay bumubuo at nakakapagbigay lakas sa mga nakakapakinig nito. Binabanggit po yan sa aklat ng Efeso, Kabanata 4. Siguraduhin pong meron din siyang mga tinatawag na pangitain tungo sa pagiging ganap na lalaki o yung tinatawag nating manhood plan. Kailangan pong turuan natin at tulungan natin ang ating mga anak na magkaroon ng plano. Sabi ko nga, lagi ang plano ay napakahalaga sapagkat ito po ay nagbibigay ng direksyon. Kailangan po yung ating mga anak ay hindi lamang natin tunuturuan. Tayo po mismong mga ama ay ipinapakita natin na tayo po ay merong gustong marating sa pamamagitan ng mga plano na ibinibigay natin at pinapakita natin sa kanila. Pangalawa ay kailangan pong meron tayong tinatawag na code of conduct, pamantayan ng pag-uugali. Hindi po ito yung sinasabi natin sa kanila, kundi nakikita po ng ating mga anak na ito ay isinasabuhay natin. Meron po tayong tinatawag na katapatan. Meron tayong tinatawag na kapag kung ano yung ating sinasabi ay ginagawa natin, integridad. Meron tayong pagiging tapat sa ating mga asawa. Nakikita po ito ng ating mga anak. Sa moralidad ay napakahalaga po nito. Nakikita ko po sa Biblia na kapag ka ang tatay ay bumabagsak sa mga bagay na ito, karamihan sa kanilang mga anak ay ganito rin ang kanilang sinasapit. Malala ko nga po si Abraham. Ilang beses pong nagsinungaling si Abraham. At ito po yung naging kahinaan ni Abraham. Later on ay nakita ko rin to sa kanyang anak na si Isaac. Ganun din po ang kanyang ginawa. Sapagkat kung ano po yung nakikita na buhay ng ating mga anak sa atin ay kalimitan, ganun din po ang kanilang ginagawa. Malala po natin yung sinabi ko kamakailan, na hindi man tayo perpekto, tayo po ay iniidolo ng ating mga anak at tayo po yung pinaka-superman para sa kanila. Pangatlo ay kailangan pong maunawaan ng ating mga anak o malaman ng ating mga anak na meron pong layunin ng ating mga buhay. Higit na mahalaga kaysa sa buhay lang na isinasagawa natin. Tinatawag itong purpose. Tayo po ay may mga layunin ng ating buhay na kailangang maunawaan po natin. Lagi pong sinasabi sa aming iglesia, simple lang para sirain ang buhay ng tao, hindi mo na kailangang gumawa ng ano paman. Humakbang ka lang sa plano mo, sarili mong plano, hindi mo alamin kung ano ang layunin ng may lalang sa'yo. Hindi mo na kailangan si Satanas para sirain ang buhay mo. It is enough to live by your own and destroy your life. Yan po ang ibig sabihin na hindi mo alamin kung ano ang layunin ng buhay mo. Yung ating mga anak, kapag nakikita nila na namumuhay tayo na higit na makabuluhan, hindi lamang para sa ating sarili, makikita natin ang ating mga anak later on, sila man ay gumagawa ng mga bagay hindi lamang sa mga pansarili, kundi meron pa silang mas higit na isabuhay kaysa sa kanilang sarili lamang. Pangalawa, kung ikaw ay ama, hindi pa huli para punuan ang namamagitan sa inyo ng iyong anak, anuman ang kanyang edad. Alam niyo po, nabanggit ko na meron po akong anak na maglalabing-siyam na po, third year college. Alam ko na sa aking karanasan, sa aking tatay ay nakakapagdulot ako minsan ng sugat sa aking anak. Pero alam niyo po,
Ang maganda ay yung alam mo na paano mo ba punuan yung mga pasakit sa damdamin. Sapagkat tayo pong mga ama, aminin natin o hindi, nagdidisiplina po tayo. At ang sabi ng Biblia, wala pong disiplina na matamis para sa ating mga anak na nagugustuhan nila. At tayo po ay nagdidisiplina hindi para saktan sila, pero para sa kanila, ito po ay masakit at nagdudulot minsan ng sugat sa kanilang mga puso. Sa pagkakataong yun, kailangan pong gumawa tayo ng hakbang. Huwag nating hayaan na ito ay kanilang pag-isipan ng matagal bago natin bigyan ng solusyon. So, ang ginagawa ko po minsan ay nag-iisip ako ng paraan. Paano ko ba maibalik na malaman itong aking anak na hindi ko ginawa yung bagay na yon, hindi ko siya sinabihan ng bagay na yon para saktan siya, kundi bibigyan ko siya ng isang pamantayan na mapapaganda ang kanyang buhay. So, kailangan pong kausapin sila at kailangan po itong gawin. Gumawa na po tayo ng hakbang para iayos yung gap sa atin at ng ating mga anak. Ganon din sa kung ikaw ay nagkakaedad na sa iyong ama. Pangatlo, kung ikaw ay nag-iisang ama o kaya ay hiwalay sa iyong asawa o kaya ang napangasawa mo ay may anak, gumawa ng hakbang para ayusin upang sa ganon ay hindi magdudulot ng higit pang sugat para sa mga bata. Kung kailangan pumunta ka sa isang counselor o tagapayo, ay pumunta ka. Mahalaga rin na kung alam mo yung mga aklat, mga libro na dapat mong basahin, magbasa ka. Dito ay matututo ka ng marami. Higit sa lahat, meron pong mga pamantayan ng Biblia na maaari nating idulog o humingi ng payo sa mga nakakaalam ng linalaman nito. Pang-apat, kung ikaw ay isang anak na nasaktan ng ama, ayusin agad ito. Ano man ang nagawa ng ating mga tatay, katulad ng sabi ko kanina, kalimitan naman talaga sa mga dulot na pasakit ng ating mga magulang ay bunga ng kanilang pagdidisiplina sa atin na hindi po natin kayang tanggapin. Minsan ay iniisip ko po yung aking tatay. Pinag-aaralan ko dahil ako po ay tatay na at nung araw ay meron po akong katulad ng nararamdaman ng marami, hinanakit sa kanyang ama, sugat. Pinag-aaralan ko kung ano ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng ganong problema sa aking tatay. At inisip ko at nakita ko na lahat naman pala ng mga hakbang na ito ng aking tatay para sa akin ay ito po yung mga hakbang ng pagdidisiplina na hindi ko kayang tanggapin sapagkat ang nais ko ay yung gusto kong gawin ang dapat kong sundin. Pero hindi rin po natin mayaalis na meron din po talagang mga tatay na talagang wala nang ginawa kundi kapabayaan, o kaya ay sobrang pananakit, o kaya ay pagpapahiya sa kanilang mga anak. Nangyayari po ang mga bagay na ito sa mga ilang anak. Ano po ang dapat gawin ng mga ganitong mga tao? Una, doon sa solusyon na maaari mong gawin ay kailangan mong matutunang patawarin ang iyong ama. Sa pamamagitan ng pagpapalaya, hindi yung tatay mo ang pinalaya mo sapagkat hindi naman niya talaga alam ito. Karamihan po sa kanila ay hindi talaga naunawaan at hindi alam ang damdamin mo na meron kang hinanakit sa kanya. Sapagkat alam mo kapag ikaw hindi marunong magpatawad, hindi mo pinapatawad ang bilanggo, kundi ikaw mismo ang nasa ilalim ng kulungan. So kailangan pong magpatawad tayo. Pangalawa, kung talaga namang mahirap patawarin yung ating mga tatay dahil sa kanilang mga ginawa sa atin, alam na natin kung ano dapat gawin. Sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay makatarungan. At ibigay natin sa Diyos ang ating galit, siya po ang maghihiganti para sa atin kung ganun po ang ating sitwasyon. Panglima, kung ikaw ay anak na nasaktan ng iyong ama, maging matapang ka na gumawa ng pakikipagkasundo sa kanya. Marahil ay nawalay ka sa iyong ama dahil sa kanyang kakulangan. Hindi dapat gawing dahilan ito upang hindi ka makipagkasundo sa kanya. Malala ko yung kwento ng isang estudyante na kung saan ay
meron siyang hinanakit sa kanyang ama. Yung kanyang ama, hindi niya alam ito. So, minsan ay tumawag ang taong ito sa kanyang tatay at ang kanyang tatay nang marinig ang kanyang tinig, ang sabi ng kanyang ama, hintayin mo ang iyong nanay at kakausapin mo siya. At alam po ninyo, ang sabi ng lalaking ito o ng taong ito, hindi po, kayo po ang nais kong makausap. At siya po ay nagpumilit na yung tatay lang niya ang gusto niyang kausapin sa pagkakataong iyon. At kinausap niya ito na kailangan niyang magkaroon ng panahon sa kanya. Siya man din ay magkakaroon ng panahon sa kanyang tatay. Naayos po ang gusot. Ito po ay dahil gumawa ng hakbang ang lalaking ito at naging matapang siya na kausapin ang kanyang tatay ng puso sa puso. Marahil ay nagkahiwalay kayo ng iyong ama dahil sa isang hidwaan. Maganda na ayusin na rin ito. Ang pagpapala po ng ama ay napakahalaga sa ating mga anak. Tayo pong mga anak ay kailangan gumagawa ng hakbang para magkaroon ng pagkakasundo sa ating ama. Pang-anim, kung ikaw ay anak na nasaktan ng iyong ama, ay hingiin ang pag-ibig ng iyong ama. Alam niyo po, hindi gaano sa ating mga Pilipino na tayo ay humihingi ng pag-ibig ng ating ama. Pero panahon na rin siguro para kung paano po natin may affirm o masabi sa ating mga anak na mahal natin sila, ay kailangan din marinig natin ito sa ating mga ama. Wala pong mahalaga kundi puntahan natin ang ating mga ama at kausapin ng masinsinan, hawakan natin sila sa kanilang mga kamay, tingnan sa kanilang mga mata, at tanungin natin sila, Tatay, mahal mo ba talaga ako? Ito po ay parang corny sa atin. Pero alam po ninyo, wala pong mahalaga kundi may assure po sa atin ang pag-ibig ng ating mga ama. Pagpito, kung ikaw ay isang anak na nasaktan ng iyong ama, ay gumawa ng hakbang para hingiin ang kanyang pagpapala. Kung paano po ang mga anak ay nasaktan at nasabihan ng mga negatibong salita ng kanilang mga magulang, ay kailangan din po na hingiin ang mga pagpapala ng mga magulang po natin. Yung tinatawag natin kalimitan na bendisyon. Alam nyo, sa ngayon ay parang hindi na iniintindi ng maraming mga tao ang bagay na ito. Subalit, sasang-ayon kayo sa akin na mahalaga po yung mga salita at ito po ay hindi lamang para sa komunikasyon, kundi ito po ay para gumawa o mag-create sa atin o sa ibang bagay. At makita po natin ang mga kwentong ito sa banal na kasulatan na halos lahat ng mga anak nung unang panahon at maging ang Panginoong Jesucristo ay nakakarinig ng pagpapala ng kanyang ama na nagbibigay lakas sa kanya. Well, malala ko po si Jacob at saka si Esau ay pinaglalabanan pa yung makuha ang pagpapala ng kanilang ama, sapagat alam nila na mula sa labi ng kanilang ama, yung sasabihin ng kanilang ama ay makaka-epekto ito sa kanilang mga kinabukasan. Ganyan po katindi ang pagpapala ng isang ama. Kailangan po nating makuha ito. Marami pa pong kwento sa banal na kasulatan na ganyan po ang ginagawa nila. Kailangan makuha nila ang pagpapala ng kanilang mga ama. Pangwalo, kung ikaw ay anak na nasaktan ng iyong ama, ay punuan ang pagkukulang ng iyong ama sa pamamagitan ng pagiging mabuting ama sa iyong mga anak. Marahil ay alam natin kung gaano kasakit na tayo po ay hindi nabigyan ng tamang pag-aaruga ng ating mga ama. Gusto ba natin na ulitin ang mga kwento ng ating buhay sa ating mga anak? Yan po yung magandang katanungan para sa atin. Siguro po ay walang amang matino ang pag-iisip na ang kanyang anak ay hindi maranasan ng pagpapala, meron pong sugat sa kanyang puso at maraming kabigatan. Tayo pong mga ama ay natural po sa atin na gusto natin ang ating mga anak ay mapagpala at gusto natin ang ating mga anak ay masagana ang kanilang mga pamumuhay. At
makakagawa po tayo ng paraan sa ngayon na hindi na natin gawin yung mga bagay na naraanan natin sa ating mga ama na kung saan ay nagdulot po sa atin ng kabigatan. Alam nyo, mahalaga po na marahil ay meron tayong mga hakbangin katulad ng ating mga iniisip na pagpaplano na itong ating mga anak ay may ayos ang kanilang buhay. Bigyan natin sila ng mga tinatawag na high five. Bigyan natin sila ng mga affirmation ng mga salita. Papurihan natin sila. At yan po ay nagpapakita na nadudoon na tayo sa antas na kung saan ay umaangat yung ating pagiging ganap na lalaki. Nais ko lang pong ulitin yung 8 solusyon sa sugat na dulot ng isang ama. Una ay kailangan po yung mga essential, yung mga salitang makabuluhan katulad ng I love you at mga pagpaplano. Pangalawa ay kailangan pong punuan yung pagitan sa inyo ng iyong ama. Pangatlo ay gumawa ng hakbang para ayusin yung mga namamagitan sa inyo. Pang-apat, mahalaga ang pagpapatawad sa iyong ama. At humingi ka rin ng kapatawaran sa kanya. Pang-5 ay ang pakikipagkasundo. Hakbang na iayos ang iyong gusot o problema sa iyong ama. Pang-6 ay hingiin ang pag-ibig ng iyong ama. Pang-7 ay hingiin din ang kanyang pagpapala. At pang-8 ay punuan ang kakulangan ng iyong ama sa pamamagitan ng pag-ibig sa iyong mga anak. Ang lahat ng ito ay pawang mga hakbanging tungo sa pagiging ganap na isang lalaki. Hindi lamang po na maiiwasan na natin na maulit ang mga bagay nito sa ating mga anak, kundi tayo po ay talagang papunta na doon sa pagiging ganap na isang lalaki. Muli, ang lahat ng mga nagnanais na makagawa nito ay kailangan pong gumawa ng hakbang. Hindi lamang po tayo natututo sa mga bagay na ito, kundi ito po ay nangangailangan ng mga hakbang ng ating paa at pagsasagawa ng ating mga kamay. Nangangahulugan po na kailangan po tayong kumilos upang gawin yung ating mga natututunan. Higit po nating mararanasan ang pagpapala ng Panginoon kapag hindi lamang po tayo nakikinig, kundi isinasagawa po natin ang ating mga napapakinggan. Yan po ang hangad ng Quest for Authentic Manhood. Ang tayong lahat ay maging ganap na lalaki tungo sa pagpapala ng Diyos. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.